Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, napag-usapan naman po natin yung Intel Fund naman po ni Pangulo Marcos. So, medyo list lang tayo ng content. Tapusin muna natin yung confidential fund ni VP Sara. Ngayon, yung kay President Marcos naman yung pag-usapan natin. Sabi nga ni Banat Bay dito, tama ba yung confidential funds ni President Marcos? Ako, personally, wala namang problema sa Intel funds ng presidente kasi talagang kailangan niya yan para malaman niya kung ano ba talaga yung totoong sitwasyon ng ating bansa. Kasi meron dyan mga hindi naman talaga ganun kaseryoso pero masyadong hinahype lang. At syempre para rin naman sa loyalty check ng mga kanyang mga hahawakan tao kung talagang sa kanya yung loyalty nito ay nasa kanya. So, bago po natin simulan itong video na to, baka pwede magpalambing sa inyo. Papindot naman yung subscribe button kung di pa po kayo nakasubscribe. At the same time, pakilike na rin po yung mga video. Wala naman pong bayad dyan. Papalambing lang naman po, please. So, tuloy na po natin to. Kung ang OVP tinanggalan na ng confidential funds, ang Office of the President naman halos 5 bilyong piso ang nakalusot na confidential at intelligence funds. Nagbabalik si Mayan Los Baños. 10.645 billion pesos ang kabuang pondo para sa Office of the President o OP. Sa pondong yan, 2.25 billion pesos ang confidential funds at 2.30 billion naman ang intelligence funds. Wala pang isang oras ang deliberasyon at lumusot na sa plenaryo ng Senado ang 2024 budget ng OP. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang issue sa kanya ang pagbibigay ng confidential funds sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinwestiyon ng Senate, ang Intel funds anya ay para lang sa Intel gathering ng uniformed at military personnel at Intel practitioners na may kinalaman sa national security. Halimbawa, ako, sa totoo lang, pabor ako dito. Gulat kayo, no? Diba? Kala nyo, kukontrahin ko to. Hindi, pabor ako dito. Honestly, pabor ako sa confidential pa ng presidente at Intel funds ng presidente. Napaka-importante niyan. Si Pangulong Duterte na nagsabi niyan na napanood nyo yung kanyang gigan sa masa. Bakit ba importante yan? Remember, sino ba ang nagdidesisyon pagdating sa direksyon ng Pilipinas? Sino? Di ba ang Pangulo? Hindi pa pwedeng ang Pangulo ang nagbibigay ng direksyon sa buong Pilipinas tapos wala man lang siya ka-intel-intel. Tama, mali. Kailangan, kaya nga pinapaliwanag ni Pangulong Duterte yan noon. Para saan ba ang Intel funds? Ang Intel funds, Intel, ibig sabihin ng Intel sa Tagalog, para malaman, okay, yung mga nangyayari. Hindi mo pa pwedeng iasa lang sa sundalo at sa kapulisan yon. So, parang dito, example lang parang kang nagmamaneho ng bulag kung wala ka Intel fund. Kasi hindi mo na nakikita kung ano yung madadaanan mo, hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. So, blanco ka, bulag na bulag ka. So, kailangan talaga ng presidente ng Intel funds para malaman niya kung ano yung mga issue, sino-sino ba yung mga dapat niyang kalusin, sino ba yung dapat niyang pagkatiwalaan, especially sa mga uniform personnel. Siyempre, alam naman natin na marami dyan is may kinalaman o sangkot sa illegal na droga. So, kailangan yung intelligent funds para masubaybayan, matiktikan itong mga uniform personnel kung sino-sino yung mga ito. Di ba? Si Pangulong Duterte nga, di ba? Sinabi niya na maraming mga general yung involved. So, doon pala, nagbibigay na siya ng mga pabuya sa mga nagbibigay sa kanya ng tip na kung sino-sino ba itong mga uniform personnel na sangkot sa droga. Kasi nga, merong intel sila na minsan, yung mga mamamayan nakakakuha ng intel na hindi dumadaan sa mga sundalo. Alam ko yan kasi merong pagkakataon na gumamit ng matinding intel si Pangulong Duterte na hindi dumaan sa mga sundalo kasi involved yung mga sundalo. Ibig sabihin, kailangan niyang malaman. Paano niya nalaman yun? Because of Intel funds. Meron siyang Intel funds nun.
Kailangan niya yan. Why? Because he is going to do something na direksyon ng Pilipinas. Eh kung ikaw ay blinded doon sa mga pangyayari dahil hindi mo alam, dahil umasa ka lang sa binubulong ng mga sundalo, umasa ka lang sa binubulong ng mga pulis, di ba? Dapat hindi. Kaya nga dapat independent ang intel ng presidente. Kaya agree ako doon. Confidential funds. Kasi may mga pagkakataon na meron ka talagang kailangan mga bayaran na hindi mo pwedeng ilabas kasi for the sake of national security. Importante rin yun. Di ba po? Kaya nga, yun ang akin. Even if even if I criticize Marcos and the government, hindi ko pwedeng sabihin na disagree ako dito kasi lang I criticize Marcos. Hindi ako gano'n. Parang bang sinabi mo, parang bata na, dahil hindi mo binigyan si VP Sara, dapat wag din bigyan ng presidente. Siyempre, iba naman po ang presidente. Ang presidente, yung pinaka critical position sa bansa natin eh. So, kailangan niya talaga ng mga resources para mapatakbo ng maayos ang ating bansa. Sana lang magamit sa tama. Sabi ni Positive Life Happy Energy, unfair kay BP Sara. Yan, naniniwala ako dyan. Tas kasi, hindi pa pwedeng ayoko nung ganitong klaseng comment. Pasensya na hindi ako ganito na parang bata Tinanggalan nyo ng confidential fund ng Vice President. Tanggalan nyo rin ng Presidente. Hindi po ako yung ganong klaseng vlogger. Okay? Na parang bata. Hindi, tanggalin nyo rin yung sa Presidente kasi wala sa BP. Hindi. Ang mali ay mali. Ano ibig sabihin nun? Mali na hindi binigyan ng confidential fund ng Vice President. Huwag natin idamay yung sa Presidente. Pwede nating sabihin, huy, ba't di nyo binigyan to? Kailangan din niya. Hindi pa pwedeng Presidente lang ang meron. Kailangan din ng Vice President. Pero para sabihin natin, ditanggalin niya din ang Presidente. Bata. Remember, ang pinalulutang kasi nila dito, bakit daw si Robredo hindi raw humingi o hindi daw nabigyan ng confidential funds. Nung time na yun, kay Pangulong Duterte, wala naman siyang hinahawakang departamento. Unlike kay BP Sara, ang hawak niya is yung DepEd. Kaya siya nanghihingi ng confidential tsaka intelligence fund. Dahil nga alam naman natin na nire-recruit ng mga NPA yung mga kabataan. So, kailangan niya yung intelligence at confidential funds para matiktikan tong mga komunista na to para may layo yung mga kabataan. At the same time, kung naman yung mangyari sa presidente, at least hindi rin bulag yung vice president pag upo niya. Hindi siya yung bilang mangangapa. Kasi at paano meron siyang nalalaman na mga intelligence na magagather niya pag nagamit niya yung confidential funds niya. Pabebe. Sakit sa bangs nitong isa. Pasensya na, pero babasagin lang natin. Sara Aimee Tandem, Women's Power sa 2028 election. Subukan natin. Nagsawa na tayo sa mga nakaraang mga lalaking pangulo. Except PRRD. Talagang pinagkamagaling na nating... Alam mo, maganda ang subukan natin, LGBTQ. Kasi di pa natin nasubukan sa Pilipinas. Baka magbago. Pasensya na po kung binasag ko yung trip nyo Ang pangit kasi nung reasoning na yun Babae naman ang ilagay natin kasi nagsawa na tayo sa lalaki. Ayaw nyo ng M2M? Gusto nyo ng F2M? Huwag po tayo ganun mag-isip. Yun po yung dapat nating iwasan, yung ganong klaseng logic. Sana po isipin natin yung resibo, ano ba yung nagawa niya. Ba kahit ano naman gender niyan, kung wala namang resibo, wala namang yung accomplishment, ano yung magiging qualification niya. Pero kung ano man yung gender niya, sabi kahit LGBT pa yan, kung meron namang resibo, bakit hindi? Di ba? Doon tayo sa resibo.
Sana po, iisipin natin, kaya natin gusto si VP Sara Duterte. Eh dahil sa accomplishment niya, pinapababaw natin yung ali. Di ba? Pinabababaw natin yung ali. Huwag ganun. O, sabi nito, ayoko kay Amy, sabong na lang. O yun, sabong. Sara Bongo. Tama ka dyan. Dapat tanggalin na lahat ng confidential fund, intel funds, imbes magtayo tayo ng ahensya na CIA na, hindi. I disagree with that. Sorry Pasensya na, pero I disagree with that. Kasi, kailangan talaga, kailangan ng presidente, kailangan ng vice president na sarili nilang confidential fund and intel funds. Importante yan. That's the most sensitive position in the government, president and the vice president. Whether you like it or not, napaka-importante niyan. Eh kung tatanggalin yan, ay pambihirang buhay. Huwag na lang tayong bumoto ng presidente kung sa tingin natin wala naman tayong tiwala. Kasi, pasensya na, babasag din uli ako ng trip. Sabi ng iba dyan, paano ginalaw ni Ma'am Shi? May ebidensya po ba kayo? Paano na kay Ma'am Shi yung confidential funds? Asan ho ba yung ebidensya ninyo? Pasensya na, kinokontra ko yan si Ma'am Shi, kinokontra ko yan si Marcos, pero para lang magsabi, kasi may narinig na naman tayo sa isang vlogger na sinabi niya, hindi, si Ma'am Shi nagko-control ng confidential fund. Asan ang ebidensya? Wag tayong ganun ka, wag tayong ganun ka babaw na tao, yung basta lang maniwala tayo sa chismis. Kasi masyado namang observe. Diba? Hindi, lahat yan, ang gunak. So, yun yung sinasabi nga resibo, di ba? Ebidensya. Tulad niyan, kung panay nadalang, mayroon naman yung puro naniniwala ka agad sa Marites. Pero kung may hawak ang resibo, nakikita mo, mas maganda, di ba? Ay, lahat yan.